Magandang araw mga kaibigan. Mayroon pa akong natanggap na text galing sa isang subscriber ko. Ganito ang basahin ko Sabi niya, General, Attorney Trixie read in her recent luminous blog a letter of disgruntled active military personnel, among them top generals, for President Marcos demanding the resignation of DND Secretary Gibo. Have you seen this? Maybe not yet because you have not blogged on it. So, research ko kagad mga blog ni Attorney Trixie kasi medyo alarming kung totoo na may sumulat disgruntled active military personnel, mga top generals, sumulat kay President Marcos. Hanap ako ng hanap, hindi ko mahanap. Kaya hindi pa ako makakomment. Pakilagay sa comment section yung mga nakapanood kay Attorney Trixie, yung sulat na ito ng active military personnel, letter to the President, na they are demanding for the resignation of Secretary Gibo Teodoro. Dahil hindi ko pa mahanap. Ang napanood ko ngayon, itong pinaka-latest vlog ni Attorney Trixie, ang title, On the Road Again. Tapos meron siyang pinapasaringan na cabinet official about bidding ng mga equipments sa departamentong ito na it means life and death, sabi niya. Medyo malalim ito, mahirap daw ikwento, sabi niya. Okay, dito lang muna ako mag-react itong blind item ni Attorney Trixie. Sino kaya itong cabinet official na pinapasaringan niya? Pakinggan natin si Attorney Trixie. So, itago muna natin yung government official that we're talking about here. Okay? Thank you kay Jeff Moore. Maraming salamat po sa inyo. So, mayroong isang government official who's already in the hot seat right now. Not because, not sa gobyerno, pero doon sa taong bayan because of some statements that he has made. Thank you kay Jeff Moore. It turns out na itong cabinet secretary na ito ay nakikialam sa bidding ng sarili niyang department, which unfortunately cannot call the shots on it. Pwede lang silang magpabid on the recommendation of yun yung rules dun sa bidding, kailangan merong mag-recommend. So dito, yung ni-recommend na Welcome to sandali. We have a lot going for us. Historic charm, great bird watching. Para dun for bidding, nung mga nakakaalam, yung mga sa ilalim dun sa technical working group, nagrekomenda, yung kalihim naman, after natapos na yung bidding and everything, ngayon siya nakikialam. Ito yung problema. Dun sa kanyang pakikialam, nangangamoy korupsyon. Ngayon alam natin, ordinaryo ito dito sa ating mga opisyalis, pero ito medyo garapalan. Kasi ang recommendation para sa acquisitions na ito are matter of life and death. So, ito po involves equipment na bagong-bago base dun sa recommendation ng Technical Working Group. Pero, yung BAC, Bids and Awards Committee, ay nandun naman sa upper level, sa level banda ng secretary. Dun sa department mismo ng secretary. And nade-deadlock sila. But these involve highly sensitive equipment that spells the difference between life and death of our mga kawalik ng gobyerno dito. So, as the information comes in, actually I have a lot of the information already. Triple verify ko na lang po. At titignan po natin kung magre-react yung kalihim dito. Kasi
medyo nakakaano na eh. How do you call this? It's a terrible thing. Kumbaga, masyadong garapalan, masyadong corrupt. Okay. Meanwhile, back at the ranch. Okay, so nakaka-excite naman itong blind item na ito ni Attorney Trexie, no? Ako, may duda na ako. Sino yung kalihim na yun? Kailang ayoko rin pangalanan. Kayo, sino yung duda nyo yung kalihim na yun na nakikialam sa bidding ng equipments that it spells life and death, sabi niya. Mga mga delikadong equipments. Kung life and death, panggera. Pwedeng panggera dahil life and death. O pwede rin sa hospital dahil life and death. Anyway, grabe, no? Garapalan na korupsyon. Yun po ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos Jr. Administration. Maalala ko yung survey ng Publicus Asia, itong second quarter. Talaga, napakababa na ang approval rating at trust rating ng presidente. 44% na lang ang approval, 33% ang trust rating. 2 taon pa lang sa pwesto, wala na, super baba na yan. Okay? So, na-find out ng Publicus Asia yung mga reasons why dissatisfied ang mga respondents. So, top 3 reasons, isa na dyan, corruption. Isa dyan yung handling ng problema sa West Philippine Sea. Pinakamalaki pa rin yung inflation. So, dito muna tayo sa corruption. Talagang talamak ang corruption. And in fairness, kahit noon pa man, may corruption na. Kaya lang, ito ngayon is very, very pronounced. Ano? Marami akong sources na nagsasabi na yung mga pwesto, yung pwesto sa gobyerno, highest bidder, yung ma-appoint, it's not free. Kailangan mayroong padulas. Okay, so yun naman, connected na rin yun sa bagong libro na nilabas ni Attorney Vic. Nung nandyan pa siya as executive secretary, they're trying their best to form a dream team, yung team good governance. Yun ang napag-usapan nila ni PBBM nung bagong panalo sila, bagong upo. Yeah. Let's form good governance team, cabinet, officially sa gobyerno. It all boils down to good governance. Sabi daw ng Pangulo, for the sake of our children. Oh, ang ganda. Oo, kasi para sa ating mga anak. Sabi ng Pangulo, sabi ni Attorney Vic, yes, may anak din ako para sa kinabukasan. Let's do it right. Yan, pinipili ngayon yung mga pinipili yung mga i-appoint hanggang may nakialam. Sino yung pakialamera? Pakialamera, nakikialam mo, alam nyo na. Lam. Yun yung sabi ni Senator Subiri na powers that be. Na hindi siya sumunod sa powers that be. Sino? Alam nyo na. So, yun po. Masakit na katotohanan yung corruption sa gobyerno ngayon.
isa sa dahilan bakit maraming dissatisfied na Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Nandiyan na yan yung uncertainties sa West Philippine Sea dahil sa foreign policy na ang ganda ng sinasabi nung kampanyahan pa sa eleksyon na let's be friends to all, enemy to no one. Ngayon wala na, kalaban na ang China, isang superpower. Then of course yung inflation, yan ang sakit ng ulo ng administrasyon ito na although itong buwan ng June, bumaba, overall inflation bumaba. 3.9 noong May, naging 3.7% na lang. Itong June, kailan ang pagkain tumataas. Yun ang importante sa taong bayan, yung pagkain. So, food prices tumaas 6.1% noong May, naging 6.5% June. Lalo na karne, gulay. Halos na doble. 1.7 noong May, naging 3.4 June. So, inflation. Ayan. Sana matugunan ito at parang taong bayan, hindi naman kawawa yung mga nasa laylayan. So, hintayin natin ang mangyayari dito sa blind item ni Attorney Trixie. Sino itong cabinet official na garapalan na ang korupsyon, nakikialam sa bidding. At paki-comment naman, anong title yung vlog ni Attorney Trixie, kung saan binasa niya yung sulat ng disgruntled active military personnel na demanding for the resignation of Secretary Teodoro.